Bakit ba kailangan aprubahan ng DBM yung aming appropriation ordinance? At hanggat hindi nyo inaaprubahan, eh hindi namin pwedeng gastusin. Pera namin yun eh. Hindi naman yung galing sa inyo. Ira namin yon, locally generated sources namin yon, revenue namin yon. Buti sana kung galing sa LGSF nyo, edi sige. But what right do you have to approve it? I mean, you have no right, ah. But still, COA requires it. Actually, No, it's a regulation. Mr. Chair, Senate President, it's from the local government code that requires us to do that Hindi. process. Hindi ah. Yeah. To approve it? No. Mm. Yeah. Not to approve it. I'm To sure. review, sir. To review. To review, but not Mm. to approve it. Meaning we submit it to you. Fine, you go through it just for your information, but there is no word of approval. There is no requirement for approval. But the regulations, as I said, I think it's COA that required approval by DBM given the review provision in the local government code. It's not DBM that required it, to be fair. It was COA, I think eh. At saka yung mga required na pirmahan, nalala mo yun, daming pinipirma ang mga ganyan, gagabundok yung kailangan pirman para mo nang awan, hindi naman namin alam yun. Meaning we should not be required to sign those documents anymore too. Again, that's part of ARTA actually, Secretary Perez. Bawat, hanggang ngayon, ako as Senate President, I sign all bidding documents. Hindi naman ako kasama sa back. Hindi ko naman nakakilala yung mga bidder, hindi ko naman sila kilala. Hindi naman ako nag-inspection kung dumating talaga yung in-order namin o hindi. But I'm required to sign it. At pag nagkademandahan, kasama pa ako sa demanda. Bata pa yung asawa ko, secretary, mahirap makulong. Baka paglaya ko, may ibang tsinelas na rin sa bahay. No, so I mean, you should review these things na totally unfair. We still have the representative of GSIS, I believe. Attorney, you, sir, can you comment on what was said earlier? Yung 35 years old, tinamaan dito, so hindi pa niya matatanggap yung pension niya, hawak niya yung pera niya, matatanggap niya yun pag 60 pa niya. So technically, hawak niya yung pera niya for 25 years. So can you look into any possible way that he can somehow benefit from it before 60? Aside from burial, pag namatay siya before 60? Ah, as- Di ba? Good afternoon, Mr. Sol. Yes, sir, please. Sorry, wala akong boses na. As is discussed by SBP Raquel earlier, pwede naman separation pay, no? But the pension will be given at the age of 60. Um, so there, in the other benefits, cash surrender value, in case of may insurance, life insurance. As of now, talagang 60 years old. No, sir, I'll give you an example. Ano bang estimated lifespan nyo ng Pilipino ngayon sa actuarial study nyo? Kaya 60 nyo bibigay. I have to check, sir, 75? but I think around that, 70, 77. Let's say kung 75 po, can you not give him the option to receive it for 15 years? Tapos na. Wala na sa matatanggap ng 60. Pero may cap. Hindi tulad ng pag tinanggap niya ng 60 at umabot sa ng 80, edi 20 years sa may pensyon. Parang optional ba? Parang optional o lump sum option ba na he can decide to receive a pension at the age of 35 but only for 10 years, for example. Or gusto mo, hintayin mo na 60 pero hanggang mamatay ka. Option mo. Meaning, a choice. I think you're talking about the proposal in another bill, which is the lowering of the retirement age. Because of the discussions on actuarial life, impact on actuarial life, there were proposals that we might just give a lower retirement age, but with discounted retirement benefits. Meaning, if you retired at 56, you will get your pension and your retirement benefits, but not the 100% when you could have received it at Yes, the age of parang 60. ganun. Parang ganun. Right An now, sir, option for that, for those affected by this law, if this will become a law. that could be, Kasi hindi ganun kadami yun eh. At saka limited pa rin naman yan, sir, sa contribution niya, kung gaano katagal man yun, gaano kahaba man yun.
That could be a possibility, sir. But in the other bill, in the lowering of early retirement bill, we are still conducting the actuarial effect on that discounted retirement benefits, Kindly look which into is it, a sir. compromise than the 100% if you lower it to 56. Pakitingnan po. Pwedeng option ho yun na hindi 100%. Di po ba? Parang binabagin nyo kanina. Pakitingnan po. Actually, dito sa right sizing bill, aside from GSS benefits, they will get another retirement benefits. Yes, No? yes, yes. And supposedly it should be the ordinary retirement benefits, no, if you reach 60, 65. No? That could be another option. Okay. Basta option lang, sir. Choice niya. Kung gusto niya 60 for life, yung pension, or earlier, pero cap. May period lang na matatanggap A niya. discounted amount. Discounted, yes. Okay. Anything else? Senator Win? Yes, ma'am. Ma'am Angelica? Yes, Mr. Chair, from the League of Provinces. Yes, ma'am. I think you already raised this earlier, Mr. Chair. So kapag once we review the functions for the right sizing, medyo magkakaano eh. I think there's going to be a possible problem because it already came up during EO 138. Baka naman po yung ma-devolve hindi lang po functions. Ang nangyayari po, baka pati PPAs ma-devolve, which is going to pose some problems for other LGU, especially po sa on the part of the municipalities. Mr. Chair, so I think there should be a provision there in the law. Ma'am, parang yung CTI, Attorney Ronquillo, di ba? CTI? Incumbent. Coterminous with incumbent. May cooperative officer ako na in-appoint lang siya, kinrate lang yung office dahil tumatakbong mayor yon. Ayaw patakbuhin ng dating governor kaya kinratean siya ng opisina. Ngayon, nag-retire. Hindi ko na pinilipan. Considered abolished na yun. Yung position, CTI na nga. Biglang here comes a law from Congress requiring a province to create the position of cooperative officer. Sabi ko, naknan tinapa, no? Hassle talaga. Hindi ko tuloy na CTI. At hinahanapan naman ng DBM ng item para dun talaga. So, ang ginagawa ko, yan yung unfilled position, sir. Hindi naman talaga namin kailangan. Sayang lang ang pera. So, maglalagay ako ng item doon, pero unfilled position yon. Magiging savings ko ngayon yun. Na savings yon. Pero kasi inoobligan nila ako maglagay ng item sa devolution order ni President Duterte. Ni-require din kami ng DBM, lagyan ng item lahat yun. Irrigation, agriculture, yung kung ano-ano. Nilagyan ko ng tig 50,000. In-approve naman ninyo. Hindi kasi, ang importante lang may bahay, may item. Pero savings din yun. Kasi paano naman namin gagastosan ng irrigation? Kulang na kulang ang pera ng probinsya. No, but I agree in a sense with the representatives of both the LMP and the League of Provinces. Can we include a provision also, Yusek Wong, in regard to other agencies and or LGUs that will adopt this? To what extent should they or can they follow or not follow it? So let's say a provision that can say, hindi pwedeng mas mababa dito yung benepisyo, kongreso man yan, judiciary man yan, kung ano man yan, pero pwedeng mas mataas. Something like that. Yung requirement on consultation, di ba, on an impact assessment, these are non-bargainable requirements that have to be followed. Hindi pwedeng may sariling style yung mga ibang in-exempt natin. Kung gagawin man nila, dapat sundin nila yung mga prinsipyo na nakapaloob din dito. Something along those lines lang. They're not covered, but they should follow it if they will do it. Certain provisions if they will do it. They cannot go below, but they can go above. Yes, ma'am. Yeah, last Ma'am, point, siguro Senate President. ayaw niyo pang uwian yung mga asawa niyo, yung mga... Last point na lang ho. Ang concern ko ho ay ini-enjoy yung LGUs para sa right sizing. Mas stronger yan kaysa sa encourage. Ang problema ho ngayon, kanina nabanggit, di ba? Sa salary standardization,
yung 6-class municipalities, Iba. no, they receive 35% less. So meron kang right sizing, meron kang Mandanas na full devolution, tas may PS cap ka. So, ang concern ko ho talaga yung sa mga local government units na list ang qualification. Ibig sabihin, talagang mahirap. Yung parte nga nila sa NTA, maliit na di ba? Kaysa sa dun sa sabi ko nga, yung mga least class municipalities o LGUs, yung NTA share nila pambili ng bigas. Yung sa mga first class, pambili ng panghimagas. Ngayon, kung gusto mo ng devolution, tapos mayroon kang PS cap, paano nila ipofulfill yung sa devolution at dun sa kailangan nilang tao para magampanan yon kung meron kang PS cap? Yun ho yung difficulty. Kasi marami namang LGU, hindi nila kasalanan na nasa bulubundukin sila. Walang masyadong economic activity, maliit ang population. Ito yung mga basis, di ba? Para dun sa pati income. So paano ho natin magkakaroon ng social justice dun sa mga LGUs na yon kung ganito yung sitwasyon nila sa local government code, may PS cap. Tapos bibigyan ka ng i-download sa iyo yung sa devolution, full devolution pa ang pinag-uusapan. So asan ho yung equity doon pagdating dito sa ano? Ang posisyon ho namin diyan, i-revisit yung PS cap. Ba't mo ba sinisiksik yung PS cap na yan na hindi naman base sa needs ng mga local government? Sasagutin ko po kay ma'am kung bakit Kasi baka maubos sa PS yung pondo ng LGU at wala nang serbisyong mabigay sa tao. At may mga governor at mayor na gano'n Kaya essentially yung local government code dinevolve pero hindi ganun dinevolve pero hindi sa mga pinagkakatiwalaang lubusan. Yun ang parang impression Bakit? 20% development fund. 55% PS cap. Di ba? May mga limitasyon Kasi nga, iba't ibang gobernador, iba't ibang mayor, iba't ibang estilo at gusto. Yun yung mali sa pag-devolve ng agri at health Pag doktor, yung governor at mayor, focus sa health yan. Pag ranchero, mahilig sa pagtatanim at sa hayop, yung mayor governor, focus din sa DA. Pag walang hilig doon, patay yung dalawang programang yan. Hindi, di ba? So, importanteng may limitasyon pa rin, may cap pa rin para hindi maubos sa tao. Kasi 'di ba para sigurado kang manalo, gawin mo empleyado lahat ng padre de pamilya ng malalaking pamilya. Wala ka ng talo. Baka doon maubos Naiikutan na nga ho yun sa pamamagitan ng yun ang rason kung bakit nilagay, isa sa mga rason siguro kung bakit nilagay ang JAW contractual sa MOE para hindi mabilang sa PS cap. Makakapag-hire pa rin sila. Isipin nyo yung pinalitan kong gobernador, 40 taon umupo yung pamilya nila, 40 years. Sa asawa, sa anak, sa uli. So lahat ng empleyado ho doon, tao na niya at kamag-anak ng mga kamag-anak niya Di ba? So paano ka naman makakagalaw? So hindi sa perpektong sistema. Pero tingin ko kailangan pa rin yung mga limitasyong yun Kailangan lang pagtugmain yung requirement halimbawa nga ng DOH sa mga hospital dun sa PS cap. Hindi makatarungan yun. Hindi realistic yun. Dapat kilalanin ng DOH din yun. Dapat kilalanin din ng Kongreso yung mga kinikreate naming mga opisina, hindi na covered ng PS cap yun. Tulad ng binanggit niyo po kanina, ma'am. But point well taken, but it's not a perfect system. We're still in the learning curve of how to run things properly in the part of the Philippine government.